at iba talaga ang nagagawa na sa bawat isa ng panahon ng Kapaskuhan. So once again, welcome po sa ating unang simbang gabi. Maging sa mga makakapanood po nito, ito ay i-record po natin bilang isang service na inyo pong matutunghayan sa ating Nations Church page. And so tayo po ay magsisimula sa ating topic ngayong gabi sa pag-uunawa natin ng mga talata na ito mula sa Luke chapter 2. At magagaling po yung ating mensahe mula sa 22 hanggang sa verse 35. And so Luke chapter 2 verse 22 to 35, sabi po dito na when the days of her purification, according to the law of Moses, were completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. So tinutukoy po dito si Maria, no? At ang tinutukoy na him naman dito is si Jesus para siya ay dalhin sa templo ayon sa kautusan ni Moses. As it is written in the law of the Lord, every male who opens the womb shall call holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord Christ. 27, so he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. And Joseph, his mother, marveled at those things which were spoken of him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Yes, a sword will pierce through your own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. So, salamat po sa word ng Lord. Tayo ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa gabi ito na nandito po sa akin bilang unang simbang gabi po sa taong ito. Salamat Lord sa maayos na panahon na nakarating kami dito ng ligtas. Thank you for giving the desires in our hearts na makapag-attend ito. And thank you patuloy na mag-open sa amin Lord to receive what you want to say to us na may apply po namin ito not just in this season but throughout our lives, Lord. Maraming salamat naman sa iyong kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. So ito po ay maiksing mensahe na mga ginang paalala natin. I have already had many preachings about this passage sa Bible tungkol kay Simeon and of course tungkol kay Anna, how they were able to wait for the Lord. Paano sila nag-aantay sa Panginoon sa kanilang buong buhay. No? At nung nakita nga ni Simeon, sabi niya, ngayon maaari na ako mamatay sapagkat nakita ko na, saksihan ko na ang magbibigay ng kapayapaan at kaligtasan sa Israel. But what I would like to highlight sa gabi kong ito, yung sinabi niya dito, ni Luke, sabi niya dito, that the thoughts of many hearts may be revealed. So inisip ko dito, ibig sabihin, yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, yung pag-alaala natin, ang panahon ng Kapaskuhan, alam naman natin na hindi ito yung kanyang birthday, tama? Pag tinanong kayo kung ano yung birthday ni Jesus, hindi po December 25. But we are just having this season. Pero na tayo ng panahon na ito para alalahanin yung kanyang pagkakatawang tao pag-embrace sa ating kalikasan bilang tao upang siya ay maging perfect na once and for all offering para sa ating kaligtasan. So ngayon, inisip ko dito, kapag Pasko, inaalala natin yung pagpaparito ng ating Panginoon sa kanyang tao. And then sinabi dito ni Luke sa kanyang sulat that everyone na tayo ay mahahayag kung ano yung nasa ating mga puso. So yung title po ng message natin ngayon is How Christmas Reveals What is Inside. Paano nga ba inihahayag ng panahon ng Kapaskuhan yung nasa ating mga puso? Wala po akong PowerPoint na naihanda. So bear with me, makinig na lang po tayo. So sa panahon ng Kapaskuhan, nakahayag, sabi dito, as we remember, yung pagpangito ng ating Panginoon. Yung sinabi nga dito sa inyo, marinigil yung tungkol sa Gentiles, yung tungkol sa Israel. Then sinasabi niya dito na sword will be pierced to your own soul also. The thoughts of many hearts will be revealed. Na dahil sa pagparito ng ating Panginoon, hindi lang sa panahon ng Kapaskuhan, but in His ministry, in the gospel,
nakakayat kung ano yung nilalaman ng puso natin ng bilang mga tao. So, paano natin maunawaan kung paano inihayag ng Pasko o panahon ng Kapaskuhan yung laman ng puso natin? No, kasi sabi, through Christmas, sa pamamagitan ng panahon ng Kapaskuhan, wherein inaalala natin yung pagparito ng ating Panginoong Hesus, nalalaman natin, nauunawaan natin kung ano yung laman ng ating puso. So, paano natin malalaman yun? First, we need to understand how Christmas reveals our hearts by seeing the purpose of Christ's coming. Dapat maunawaan natin ano yung layunin ng pagpaparito ng ating Panginoon para maunawaan natin kung paano hinayag ng panahon ng Kapaskuhan yung laman ng ating puso. At kung ano yung laman ng ating puso, tayo na lang po yung makakasagot niyan pagkatapos ng gabing ito. So again, that's the challenge, that's the question. Yung panahon ng Kapaskuhan is a season that God is using to reveal what is inside our hearts. Paano hinahayag ng panahon ng Kapaskuhan na sa loob ng puso natin, kailangan maunawaan natin yung layunin ng ating Panginoon kung bakit siya naparito. At kung ano yung laman ng puso natin, tayo na lang po ang makakasagot nun at ang ating Panginoon. So there are 3 things na gusto ko pong i-cite ngayon kung paano hinayag ng Kapaskuhan yung laman ng puso natin. Una, it brings traditions. Ang panahon ng Kapaskuhan po, no, yung season na to, Christmas, okay, makes us be reminded that yung pagparito ng ating Panginoon is not about tradition. So buksan po natin yung Matthew 5 verse 17. Babasahin ko po sa New King James Version. Yan, sabi po dito ng ating Panginoong Jesus, siya mismo yung nagsabi po dito sa 5:17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Kasi noong kanilang panahon, alam po natin that everybody is waiting for the Messiah. Yung mga Pariseo, they know about the law, they know about the prophets, then they are embedded nasa kanilang pagkatao na yung tradisyon. Kaya yun yung na-inculcate sa kanilang mga utak at sa kanilang mga puso na nung dumating yung ating Panginoong Jesus, binasag niya lahat ng iyon. Because he came to fulfill kung ano yung sinasabi. Sino yung tinuturo ng mga propeta? Para kanino yung mga kautusan na ito? Ito ay paghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. And the Lord has fulfilled that sa pamagitan ng panahon na nandito po siya sa lupa. Ngayon, fast forward sa panahon natin, 2024. Ano yung mga bagay na nakasanayan po natin as we were waiting for Christmas? Diba? Iba po yung kaso natin siguro ng 2024, ngayon, tapos 2023, and marami tayong set up sa church na nagbago na ating kinasanayan mula po ng una. Una dyan, yung ating tradisyon ng pangangaroling. Namimiss niyo yan? Yung mga ngaroling tayo sa mga bahay-bahay, tapos tayo yung magbibigay ng pang-grocery nila. Di ba nakakabusog siya ng puso? No, yung una, mga ngaruling muna tayo, syempre sa bahay ng mga natin. Mga alam natin na magbibigay sa atin, may letter tayo, di yan. Then yung pang-accumulate natin na fund, kapag bili natin ng mga chibuela, grocery, mga ngaruling tayo doon sa mga members ng church, at instead na sila magbibigay sa atin, tayo nagbibigay. Nakakamiss. Tama? Okay? So ito rin yung panahon kung saan mga nakaraang panahon, madaling araw, excited tayo pumunta sa church to have our simbang madaling araw. Ngayon, simbang gabi na tayo. Then, kaya natin gumising kahit 3:00 pa yan. Naalala ko sila Kyle, sila Bogs, kaya pa sila natutulog sa tindahan. Nagsisimula ng missions kasi ayaw nilang mag-miss yung simbang madaling araw. Pero kung mag-simbang madaling araw tayo sa panahon natin ngayon, or last year, 2023 na, meron pa yata dyan sa tindahan, no? Nag-gather pa tayo. Pero ngayon, parang kahit ako, as your senior pastor, masabihin ko sa iyo, hindi ko kayang gumising ng sobrang aga, pag-prepare kami mag-asawa, nandiyan si Dalia, para sa simpang madaling araw. Mahirap yun. So ano pa yung mga bagay na ginagawa natin before, na nagbibigay ng kasiyahan sa ating puso, na nakatatak na sa ating isipan, na parang bahagi ng ating pagkatao, that without these things, we cannot really enjoy Christmas. Okay, so kung titignan natin nun, hindi naman tayo nagpa-practice ng yun ni Moses. Okay, and alam natin that the promises in the Old Testament were already fulfilled. Pero yung layunin ng mga to, parang bagay na ginagawa rin natin sa kapanahunan natin ngayon. That without these things, parang sabihin natin na parang kulang yung Christmas. Kung wala kang amihan, parang hirap i-feel ng Christmas. Itong panahon na to, sanay ba kayo ng Christmas? Tag-ulan? Hindi. Ang hirap i-enjoy ng panahon ng Kapaskuhan ngayon, nakita mo ulan ng ulan, lakas ng ulan, nagbabaha.
Hindi ito yung klase ng Pasko na ating kinasanayan. And for others, di ba, na nasanay sa malaking natatanggap pag Christmas, merong Christmas 13th monthly, bonus, etc. Tapos biglang wala. Marami talaga ang nagbago this time. Amen. But here's what the Lord in His Word makes us understand. That Christmas reveals in our hearts, ano ba talaga yung, yung goal natin? Ano yung hinahabol natin sa Pasko? Because number one, again, Christmas season breaks traditions. The Lord, through His purpose, He has broken yung tradition ng Israel. Kaya binanggit niya nga dito, di ba? The Israel will see its glory. Akala nila ang kanilang glory nakabound sa law, nakabound sa prophets. Pero nakita nila sa pagdating ng ating Panginoon, yun pala yung glory ng Israel. At yun yung bagay na inihayag sa mga hintil sa atin na nakikinabang sa panahon natin, sa panahon ngayon. Kung tayo bilang mga hintil, nakasumpong tayo ng tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon, I did not came here to break the law but to fulfill it. Dumarating po yung Pasko for a deeper essence. So ito po yung application point natin. No? During Christmas, as the Lord has revealed into our hearts, kung tayo ba ay nakatungo sa nakasanayan natin, o doon talagang dumadating, let us focus on the essence rather than the superficial. Mind you, itong mga bagay na nagpapasaya sa atin, nagpapa-excite sa atin in the spirit of Christmas, mula nung bata pa tayo, this brings lots of joy to us. Ang saya-saya, amen? But these things are just superficial. We need to focus on the deeper essence ng Kapaskuhan at yun yung pagdating ng ating tagapagligtas. Now, I'm asking you, ano yung hinahayag ng Christmas sa puso natin ngayon? Masaya ka ba kahit wala na yung mga traditions na nakasanayan mo before? Masaya ba tayo as a church? We need to move forward kahit hindi na yung klase ng Christmas of the previous years yung ating nagagawa. Kasi ang dami na nating transition, sobrang busy na natin sa trabaho, sa bahay, with our own responsibilities. Sa kabila ng pagdating ng lahat ng mga bagay na ito, do we still appreciate yung essence ng Christmas beyond traditions? Paano kung walang regalo, walang 30th birthday, walang bonus, walang caroling, ang saya-saya na may mga bata na nangangamulit sa harapan ng bahay, maglakad ka dyan. Dati, no? Nung bata pa ako, nung nakatira pa kami sa Lacao, or nung lumipat pa kami dyan sa San Manuel, or kapag nangangaroling tayo sa Bungkal, maglakad ka dyan. Bihira kang makakita ng bahay na walang Christmas light. Tapos amihan, ang sarap sa pakiramdam. Mga bata, nagtatakbuhan. Ngayon, sobrang iba. Bihira ka makakita ngayon ng bahay na may Christmas light. Tapos yung pangangaroling ng mga bata, digital na, by GCash, online. Di ba? Almost everything have changed. Ang dami na po ng pagbabago. But again, let us focus on what is more essential rather than what is traditional. Because the Lord has broken traditions. Inihahayag ng Pasko, ano nga ba talaga yung laman ng ating puso as we wait upon Christmas. Ano yung magpapasaya sa inyo sa December 25? Pag walang kirihang cake, kulang. No? So, maging totoo tayo sa sarili natin. Marami tayong hinahanap sa panahon ng Kapaskuhan. Ang hirap makontento na dadaan, lilipas yung Pasko na hindi mo nagawa yung mga dating nakasanayan na nagpapasaya sa iyo. But when everything changed, no, lagi mong tandaan, it's not about these traditions. It's about the essence of the Lord's coming, ng advent niya, kung bakit siya naparito. At yun yung pagbibigay sa atin ng kaligtas. Sa amen, church. So kung ano man yung hinayag ng Lord sa heart natin ngayon, humingi tayo ng tawad. Lord, sorry ha. Kasi kapag Christmas, ito lang talaga yung focus ng isip ko. Ito lang yung laman ng puso ko eh. Ito lang talaga yung tumatakbo sa puso ko, Lord. Kapag Pasko, nakakalimutan ko na panahon pala ito na dapat pasalamatan kita sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Sa amen, church. Second thing, pangalawang bagay. Okay, how Christmas reveals what is inside. Jesus divided people. Diba sabi, this one third? Tapos paano masabing Christ has divided people? Basahin po natin sa Luke chapter 12, no? Akala ko ba, Pastor, yung pagdating ng Panginoon dito, nagdadala ng kapayapaan, bakit division yung pinagsasabi mo? Basahin po natin sa Luke 12, verse 51. Do you suppose, sabi ng ating Panginoong Jesus, that I came to give peace on earth?
I tell you, not at all, but rather division. Na because of him, sabi niya dito, no? For from now on, 5 in one house will be divided, 3 against 2. Kung sino sa inyo yung mayroong division sa bahay, and 2 against 3. Father will be daughter and daughter against mother, mother-in-law against... Akala ko ba peace on earth, goodwill to men? Bakit kapag Pasko, yung binabanggit ng Panginoon ito? Guys, do not get me wrong. Hindi ko sinasabi na pag-uwi nyo dito, awayin niyo yung mga kaibigan tsaka mga pamilya ninyo. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon that He divides people through His coming para mag-feel yung heart natin. Saan ba tayo bilog? Are we part of the world or of His army, His kingdom? Naparito yung Panginoon para mag-initiate ng division. Hindi yun para pagwatak-watakin yung pamilya, kundi para malaman kung sino yung totoong nananampalataya sa Kanya at sino yung mga makamundo. Kapag Pasko, ano po yung nilalaman ng puso natin? Ano yung sinisip natin? The Lord came here to divide people. Hanggang sa judgment, anong sabi? Nasa kanan niya yung mga tupa, nasa kaliwa niya yung mga kambing. There's a division among these people. Sino yung mga tupa, yung mga totoong sumunod sa Panginoon? Sino yung mga kambing, yung mga matitigas ng ulo na ayaw sumunod sa Panginoon? That in a particular household, there could be division because some of the family members, ilan sa mga member ng pamilya, ayaw kang pasimbahin. Ayaw na nananampalataya ka sa Panginoon. Ayaw yung ginagawa mo na lumalalim ka sa pananampalataya. Yung iba, pabor sa'yo. Hindi lang nangyayari sa loob ng pamilya, sa loob ng circle of friends, sa barkada, sa trabaho, sa school. Malalaman at malalaman mo sino yung sa Panginoon at sino yung wala sa Panginoon. No, this is something that the Lord reveals in our hearts to Christmas. Kapag Pasko, maunawaan mo sa sarili mo. Ano bang mas mahal ko sa Pasko? Yung mga bagay na malayo sa Panginoon o yung mga bagay na may kinalaman sa Panginoon? Sa tangingan. So the point of application is, let us choose His kingdom than what is in this world. Amen po, church. Matuto tayo na lagi natin piliin kung ano yung makakahalan kaysa sa kung ano yung makabuntog. Because yung pagdating ng ating Panginoon dito, yung in-embrace niya na human nature natin, it brings peace. Nung naging Kristiyano kayo, nagkaroon kayo ng kapayapaan namin. Hindi inuupos ng Lord yung sarili niyang salita. Totoo yun, that He is here. Binasa ni Pastor Bench kanina. It's going to be the peace and the Prince of Peace. Kapayapaan ang dala niya sa mga mananampalataya sa Kanya. And even though you will be persecuted, kahit maraming magiging laban sa pananampalataya mo, as long as you continue, magkakaroon ka ng kapayapaan. Of course, there will be division. Believers, non-believers. As simple as that. Pagkakaroon ng hira hanggang judgment, kung nasusundan niyo yung series ng Revelation, sa Great White Throne, Satan, di ba? Kapakawalan siya. After 1,000 years, then makakadisip siya ng ilang mga tao, and then magkakaroon ng war. That's the division that the Lord is talking about. Between the one who believes and those who do not believe. Sa tatingan. Now, the question is, hinakayag ito yung nasa puso natin. Ano yung laman ng puso mo ngayon? Nasaan kingdom ka? Sa kingdom ng ating Panginoon o sa kingdom of this world? Lastly, paano nireveal ng Christmas kung ano nasa loob natin? Okay? The purpose ng Panginoon is to seek and save the lost. Ano yung mission mo? Ano yung objective mo? Ano yung goal mo? Ano yung nagpapapuno sa puso mo ngayon? What makes you busy right now? Hindi ko sinasabi na masama na mag-aral, masama magtrabaho, mabisi para sa family. Everything is fine. Pero as we do these things, ginagawa ba natin yung mission ng Panginoon? O nandiyan tayo sa mga pinagkakaabalahan natin just for material things? Alam niyo, sayang yung mga trabaho natin, no? Kung hindi natin nadadala doon yung ating ministry. Sayang yung pag-aaral natin kung hindi natin nadadala yung layunin natin sa school. Sayang yung mga ginagawa natin para sa family natin kung hindi natin ipapakilala sa kanila ang Panginoon. So through this Christmas season, sa pagdating ng ating Panginoon, embracing our nature as human beings, maalala natin na ano nga ba yung layunin ko? If the Lord came here to seek and save the lost, anong layunin ko?
Kung naparito yung Panginoon para hanapin yung mga ligaw, para hanapin at iligtas yung mga wala sa Kanya, paano ko siya paano ko magiging bahagi nito sa Tahimik Church? Yan. Three things again, paano ihahayag ng Pasko, hinahayag ng Pasko laman ng puso natin. Number one, binrake ng Pasko ang tradition. Focus tayo sa essence. Number two, it makes us understand that we are really divided. Nasa ang kingdom ka. And number three, the Lord is here to seek and save the lost, reminding us to continue with the mission for salvation of others. Eh, hindi lang tuwing Pasko. All throughout the year. Kahit 2025, 2026, hanggat wala pa yung Panginoon, lagi po natin sanang alalahanin, may mission na pinagkatiwala sa ating ang Panginoon. And that is to seek. Hindi seek and destroy, ha? Okay? Search and destroy, di ba yun? Seek and save the lost. Yeah. Tayo po lahat ay kumain. Praise the Lord for this word sa mga paalala ko to. Okay, so bukas tayo ay